Hayop ka, Anton. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang gumising sa natutulog kong puso. Habang ako ay nagkukumahog sa trabaho, ang perang inipon natin para sa ating pangarap na tahanan ay ibinigay mo lang sa luho ng iyong kapatid dahil sa utos ng iyong ina. Para lang ba akong basura sa bahay na ito? Sapat na ang pagiging martir. Ngayon, sisiklab ang apoy ng pagbabago sa pamamagitan ng aking pag-alis. Kaya ko bang talikuran ng taong mahal ko para sa sarili kong dangal? Paano magsisimula ang pagtutuos na ito? Pirman mo na ito, Anton. Hindi na makapaghintay ang dealer ng sasakyan para kay Bianca. Isang malaking kahihiyan sa pamilya Mercado. Kung commute lang ang gagamitin ng kapatid mo pagpunta sa bahay ng mga in-laws niya sa susunod na linggo. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao kung makita nilang naglalakad lang ang anak ko habang ang ibang mga bride ay dekotse. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa malamig na hangin ng hapon. Sa loob ng kusina, napatigil si Maya sa kanyang ginagawa. Hawak niya ang isang sandok habang maingat na tinitimplahan ang kare-kare, ang paboritong putahe ni Anton. Ngayong gabi ang kanilang 3 anibersaryo ng kasal at sa loob ng 3 taong iyon, bawat sentimo ng kanyang kinikita mula sa pananahi ay maingat niyang itinabi sa kanilang joint account. Pangarap nilang mag-asawa na makalipat sa isang sariling bahay palayo sa mapanghusgang mga mata ng kanyang biyenan. Pero ma-joint account namin niya ni Maya. Pinaghirapan niya rin ang perang iyan. Plano naming kumuha ng sariling unit sa susunod na buwan, pakiusap ni Anton sa tonong tila nagmamakaawa. Doon ay nakaramdam si Maya ng kaunting pag-asa. Akala niya ay maninindigan ng asawa para sa kanilang kinabukasan. Ngunit mabilis itong naglaho nang muling magsalita ang kanyang biyenan sa mas matinding tono ng panunumbat. Anton, ako ang nagpalaki sa iyo ng mag-isa. Ipinagpalit ko ang lahat, pati ang sarili kong kaligayahan para lang makapagtapos ka ng pag-aaral. Ngayon na kailangan ko ang tulong mo para sa dangal ng kapatid mo, magdadamot ka utang mo sa akin ang buhay mo. At si Maya, asawa mo siya. She is supposed to support the family. She will understand. Actually, she has no choice but to understand because you are the head of this family. Ang katahimikang sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Hanggang sa narinig ni Maya ang mga katagang tuluyang dumurog sa kanyang pagkatao. Sige na nga, Ma. I will sign it. Ako na lang ang magpapaliwanag kay Maya mamaya. She is a kind person, alam kong hindi niya ako matitiis. Pag-iipunan na lang namin ulit ang bahay. Mas importante ang peace of mind mo ngayon. Ang sandok na hawak ni Maya ay marahas na bumitiw sa kanyang mga daliri at tumama sa sahig na lumikha ng isang matunog na ingay na bumasag sa katahimikan ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na agunyas ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. Sa sandaling iyon, ang init ng kalan ay tila naging yelo na nagpalamig sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng kusina at tumayo sa pintuan ng sala. Doon ay nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan sa lahat ng pagkakataon, na hawak ang ballpen at ang withdrawal slip. Ang mukha ni Anton ay hindi makatingin. Nang diretso sa kanya habang si Doña Carmen ay nakaupo sa sofa, may bakas ng matagumpay at mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. O, nandyan ka na pala, Maya. Mabuti at narinig mo na para hindi na mapagod si Anton na magpaliwanag sa'yo. Isang maliit na sakripisyo lang naman ito para kay Bianca. Huwag kang maging masyadong madamot dahil sa bahay ko ka pa rin nakatira, wika ni Doña Carmen habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas sa leeg. Tumingin si Maya kay Anton, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng pagsisisi o pagtatanggol. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang lalaking duwag na mas piniling pasayahin ang kanyang ina kaysa itayo
ang dignidad ng sarili niyang asawa. Ang lahat ng pagod niya sa maghapong pananahi, ang mga gabing puyat, para lang makadagdag sa kanilang ipon, ay itinuring na lamang na wala ng taong pinakamamahal niya. Anton, anibersaryo natin na ngayon. Iyan ang regalong ibibigay mo sa akin. Ang nakawin ng kinabukasan natin para sa sasakyan ng kapatid mo. Halos pabulong ang boses ni Maya ngunit punong-puno ng pighati na tila galing sa ilalim ng lupa. Maya, please let us not make a scene. It is just money. Mababawi rin natin yan. Ayaw ko lang na mag-away kami ni Mama, sagot ni Anton nang hindi man lang siya tinitingnan. Sa loob ni Maya may isang bagay na tuluyang naputol. Hindi iyon ang kanyang pasensya, kundi ang kanyang pag-asa. Ang pader ng pagiging martir na itinayo niya sa loob ng 3 taon ay gumuho at sa ilalim ng mga guhong iyon ay ang isang babaeng hindi na niya kilala. Tumingin siya sa kanyang mga palad na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho at pagkatapos ay tumingin sa kanyang biyenan na tila isang reyna na nagtatamasa sa kanyang pagkapanalo. Ang bawat patak ng luha na bumabagsak sa pisngi ni Maya ay tila nagdadala ng lahat ng kanyang mga alaala ng pagsasakripisyo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging saksi sa isang masakit na pagsasakatuparan. Wala siyang kakampi sa bahay na ito. Kahit ang lalaking nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa ay naging instrumento ng kanyang paghihirap. Tinalikuran ni Maya ang dalawa at dahan-dahang naglakad paakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila may dalang mabigat na bakal. Sa bawat baitang isang alaala ng pang-aapi ni Doña Carmen, ang sumasagi sa kanyang isipan ang mga araw na pinapakain siya ng tira-tirang pagkain, ang mga oras na pinapahiya siya sa harap ng kanilang mga kamag-anak, at ang walang katapusang pagpapaalala na siya ay galing lamang sa isang mahirap na pamilya. Pagpasok niya sa kanilang silid, hindi siya umiyak ng malakas. Ang pinakamasakit na dugo ay ang dugong hindi umaagos sa sugat, kundi ang dugong namumuo sa loob ng puso. Kinuha niya ang isang lumang maleta mula sa ilalim ng kama. Ang bawat damit na itinatambak niya sa loob ay tila isang piraso ng kanyang buhay na nais na niyang iwanan. Maya, ano ang ginagawa mo? Pumasok si Anton. Sa silid ang boses niya ay bakas ng takot at pagtataka. Hindi sumagot si Maya. Patuloy lang siya sa pag-iimpake, ang kanyang mga galaw ay mekanikal at walang emosyon. Ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw na nailabas niya noon. Wait, Maya. Huwag ka namang maging immature. Pera lang iyon. Saan ka pupunta gabi na? Hindi ka mabubuhay nang wala ako. Lalo na't may sakit ang tatay mo sa probinsya. Sigaw ni Anton. Sinusubukang gamitin ang kanyang kahinaan para pigilan siya. Huminto si Maya at dahan-dahang tumingin sa asawa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay tila dalawang malalim at madilim na balon ng kawalan. Mabubuhay ako, Anton, dahil sa loob ng 3 taon ako naman talaga ang bumubuhay sa ating dalawa. Habang ikaw ay abala sa pagiging mabuting anak, sa isang inang hindi marunong magmahal ng kapwa. Bit-bit ang kanyang maleta at ang maliit na makinang panahi na pamana ng kanyang ina, lumabas si Maya ng silid. Sa ibaba ng hagdan, nakatayo si Doña Carmen na kataas ang kilay at tila hinihintay ang kanyang pagbagsak. Sige, umalis ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating mo. Huwag kang babalik-balik dito kapag gutom ka na at wala nang makain. Ang pamilya mo pagmamalaki ng matanda. Hindi lumingon si Maya. Binuksan niya ang pintuan ng bahay at sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhuga sa mga dumi ng nakaraan. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, isa lamang ang katanungang bumabalot sa kanyang isipan habang papalayo siya sa bahay na naging kulungan niya ng 3 taon. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang paulit-ulit na pagdurog bago ito tuluyang maging bato?
Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang makapal na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Maya. Ang bango ng paboritong pabango ni Anton, na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan ngayon, ay tila laso na humahapdi sa kanyang ilong. Sa gitna ng madilim na silid, tanging ang liwanag mula sa poste sa labas ang nagbibigay ng anino sa 2 taong magkalapit ang katawan, ngunit milya-milya ang layo ng mga puso. Maya, mag-usap naman tayo ng maayos. Alam mo naman ang sitwasyon, hindi ba si Mama matanda na siya? Utang ko sa kanya ang lahat. Kung hindi dahil sa mga sakripisyo niya, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Isang pirma lang naman iyon, Maya. Mababawi natin ang pera. Pero ang katahimikan ni Mama, hindi nababayaran iyon pakiusap ni Anton habang sinusubukang hawakan ang balikat ng asawa. Mabilis na umiwas si Maya. Ang hawak ni Anton ay tila isang nagbabagang bakal na nagpapasakit sa kanyang balat. Ang bawat salita ng asawa tungkol sa utang na loob ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa kanyang dibdib. Naalala ni Maya ang lahat ng gabing tiniis niya ang gutom dahil mas inuna niyang pakainin ang biyenan ng masasarap na putahe. Naalala niya ang mga hapon na pinagmumukha siyang katulong sa harap ng mga kumare ni Doña Carmen, ngunit nanatili siyang nakayuko dahil mahal niya si Anton. Pero ang pag-ubos sa pangarap natin, Anton, iba na yon. Ang perang yon ay hindi lang basta numero sa bangko. Iyon ang mga gabing namamanhid, ang mga daliri ko sa pananahi. Iyon ang mga pangarap nating magkaroon ng sariling pintuan na walang kakatok para manghimasok. Pero para sa iyo ang lahat ng yon ay madaling itapon, basta lang hindi magalit ang nanay mo, tugon ni Maya sa tonong tila galing sa isang malalim na hukay. Dahan-dahang lumapit si Maya sa sulok ng silid kung saan nakalagay ang kanyang lumang makinang panahi. Ang makina ay gawa sa mabigat na bakal, puno ng gasgas at bakas ng panahon, ngunit ito ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas noong wala siyang matakbuhan. Maingat niyang binuhat ang makina. Ang bigat nito ay tila sumasalamin sa bigat na nararamdaman ng kanyang kalooban. Saan mo dadalhin yan? Maya gabi na, huwag kang maging mapusok. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay na ririnig ni Anton ang bawat kalansing ng mga gamit na inilalagay ni Maya sa maleta. Bawat tunog ay tila isang paalam na ayaw niyang tanggapin. Sa pintuan ng silid biglang lumitaw ang anyo ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at ang kanyang mukha ay bakas ng kawalan ng pagsisisi. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila nagpapakita ng kapangyarihang matagal na niyang ginagamit para pasunurin ang lahat sa paligid niya. Hayaan mo siya, Anton. Kung gusto niyang maglayas, hayaan mo. Akala mo ba ay madali ang buhay sa labas? Bukas makalawa, babalik din yan dito nang nakaluhod dahil wala siyang matutuluyan. At sino ang magluluto ng almusal bukas? Sino ang maglalaba ng mga bagong kurtina na ipinagawa ko? Napaka-iresponsable mong babae. Maya sigaw ng matanda na ang tanging inaalala ay ang sariling kaginhawaan. Ang mga salitang yon ang naging huling selyo sa desisyon ni Maya. Hindi siya tiningnan bilang isang anak, kundi bilang isang kasambahay na walang bayad. Tumingin siya kay Anton, umaasang haharangan nito ang pinto. Umaasang sasabihin nitong, "Dito ka lang. Maya, ako ang bahala sa'yo." Ngunit nanatiling nakatayo si Anton sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Binuksan ni Maya ang pintuan ng bahay. Ang ihip ng hangin na may halong amoy ng basang lupa ay dumampi sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay tila isang paglaya mula sa isang mahabang sumpa. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa kahoy na sahig ay tila isang malungkot na ritmo ng pag-iisa. Maya, pilit na sigaw ni Anton mula sa itaas, ngunit isang mabilis na hawak sa braso mula kay Doña Carmen ang pumigil sa kanya.
Huwag mo siyang habulin, Anton. Pinapili mo ako o ang babaeng yan. Kung lalabas ka sa pintuang yan para sa kanya, huwag mo na akong tatatawaging ina. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng manipulasyon, isang sandata na alam niyang hindi kayang talunin ng kanyang anak. Napatigil si Anton. Ang kanyang puso ay naghahangad na tumakbo, ngunit ang kadena ng utang na loob na nakagapos sa kanyang leeg ay hinila siya pabalik. Nakita niya ang bulto ni Maya na dahan-dahang nilalamon ng dilim ng gabi sa ilalim ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa bubong ay tila mga luhang hindi na kayang pigilin ng langit para sa kanilang nasirang sumpaan. Sa gitna ng kalsada, bitbit ang mabigat na makina at ang kanyang maleta, naramdaman ni Maya ang lamig na tumatagos sa kanyang mga buto. Wala siyang tiyak na mapupuntahan, wala siyang kasama, kundi ang sarili niyang anino. Ngunit sa bawat panginginig ng kanyang katawan, may isang maliit na apoy ng determinasyon ang nagsimulang mag-alab. Hindi na siya muling lilingon, kahit pa ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog, mas pipiliin niya ang sugatang mga paa kaysa ang isang pusong habambuhay na nakakulong sa anino ng ibang tao. Ang dilim ng gabi ay tila naging isang malaking tanong. Sa gitna ng unos na ito, saan hahahanap ng silungan ang isang pusong wala ng tahanang babalikan? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa luma at kinakalawang na yero ng munting silid ay tila isang malungkot na oyayi para kay Maya. Ang silid na ito na may amoy ng lumang kahoy at alikabok ay malayo sa marangyang bahay ng mga merkado, ngunit dito ay malaya siyang nakakahinga. Walang mapanghusgang mga mata, walang matatalim na salita, at walang mabigat na utang na loob na sumasakal sa kanyang leeg. Sa isang sulok, nakatayo ang kanyang tapat na makinang panahi, ang tanging saksi sa kanyang mga luha at sa kanyang determinasyong bumangon muli. Inayos ni Maya ang kanyang munting higaan sa sahig. Ang bawat galaw niya ay mabagal, tila ba tinitimbang ang bawat sakit na kanyang pinagdaanan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng langis ng makina at mga sugat mula sa karayom. Sa kabila ng hapdi ng kanyang katawan, may kakaibang kapayapaan na dahan-dahang nananahan sa kanyang puso. Ito ang unang gabi na hindi niya kailangang mag-alala kung masarap ba ang timpla ng ulam para sa kanyang biyenan o kung plansado ba ng maayos ang barong ni Anton. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga merkado, ang katahimikan ay napalitan ng ingay ng kawalan ng direksyon. Ang kusina na dati ay laging mabango at maayos ay puno ngayon ng usok mula sa nasunog na bawang. Si Doña Carmen ay nakatayo sa harap ng kalan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang pilit na hinahalo ang niluluto. Ang bawat pagtama ng sandok sa kawali ay naglalabas ng tunog na tila nagpapahayag ng kanyang matinding pagkainis. Manasaan na ba ang kape ko? At bakit parang amoy sunog ang buong bahay? Sigaw ni Bianca mula sa sala habang abala sa kanyang cellphone. Wala nang maayos na damit sa closet ko, ma. Bakit ba hinayaan ninyong umalis ang babaeng yon? Wala na tuloy gumagawa ng lahat ng ito. Hindi sumagot si Doña Carmen, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa inis. Sanay siya na lahat ay inihahanda sa harap niya at ang biglang pagkawala ni Maya ay tila isang malaking sampal sa kanyang pagiging. Sa kabilang dako, si Anton ay nakaupo sa gilid ng kanilang kama, nakatitig sa bakanting bahagi kung saan dati ay natutulog si Maya. Ang bango ng asawa ay tila nananatili pa rin sa mga unan, isang paalala ng kanyang kaduwagan. Hindi na matiis ni Anton ang bigat sa kanyang dibdib. Tumayo siya at mabilis na kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa pasilyo ay tila nagmamadali na ishabulin ng isang bagay na alam niyang unti-unti nang naglalaho. Anton, saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Carmen nang makita ang anak na papalabas. Huwag mong sabihing susundan mo ang babaeng yon. Hayaan mo siyang magdusa para matuto siya kung sino ang kinakalaban niya.
Hindi lumingon si Anton. Lalabas na sana siya ng pinto nang biglang marinig ang isang mabigat na pagbagsak ng katawan sa sahig ng sala. Ang tunog ng pagtama ng laman sa matigas na marmol ay sinundan ng isang mahinang daing. Ang puso ko, Anton, ang puso ko. Pabulong na sabi ni Doña Carmen habang nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay tila namumutla at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Agad na binitawan ni Anton ang susi at patakbong lumapit sa kanyang ina. Maanong nangyayari? Bianca, tumawag ka ng ambulance. Ang sigaw ni Anton ay puno ng takot. Ang kadena ng utang na loob na sinubukan niyang lagutin ay tila muling humigpit na humihila sa kanya pabalik sa bisig ng kanyang ina. Habang inaalalayan niya ang matanda, hindi niya nakita ang mabilis at lihim na pagngiti sa mga labi ni Doña Carmen bago ito muling pumikit ng mariin. Kinabukasan, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, nagsimula si Maya sa kanyang bagong trabaho sa isang munting tiyanggihan ng mga tela. Si Mang Jose, ang may-ari ng pwesto na may mabuting puso, ay pinayagan siyang gumamit ng isang sulok para sa kanyang mga order na pananahi. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng kanyang makina ay tila isang awit ng pag-asa na pumapawi sa ingay ng paligid. Salamat po talaga, Mang Jose. Malaking tulong po ito sa akin para makapagpadala sa tatay ko sa probinsya, wika ni Maya, habang maingat na pinuputol ang isang telang sutla. Walang anuman, Maya. Nakikita ko ang husay at tiyaga mo. Hindi ka dapat nagsasayang ng talento sa mga taong hindi marunong magpahalaga, sagot ng matanda. Habang abala si Maya sa kanyang ginagawa, hindi niya napansin ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Ang lalaki ay nakasuot ng maayos na polo, may tindig na tila galing sa isang kagalang-galang na pamilya at tahimik na nagmamasid sa bawat galaw ni Maya. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng masamang balak, kundi ng isang malalim na kuryosidad at paghanga. Sino ang lalaking ito na tila sinusundan ng bawat kislap ng karayom ni Maya? At sa muling pagkakataon na mapigilan si Anton na hanapin ang kanyang asawa, tuluyan na nga bang masasara ang pintuan ng kanilang nakaraan para sa isang bagong estrangherong dahan-dahang pumapasok sa buhay ni Maya. Wala na kaming pera para sa iyo, Maya. At huwag mo nang gambalain ang anak ko dahil masaya na siya ngayong wala ka. Karma mo yan dahil tinalikuran mo ang mga tungkulin mo bilang asawa. Ang boses ni Doña Carmen sa kabilang linya ay tila isang malamig na hanging galing sa libingan, walang bahid ng awa at puno ng pagmamalaki. Napatigil ang mundo ni Maya sa gitna ng mataong tiyanggihan. Hawak niya ang kanyang telepono. Nang mahigpit ang kanyang mga daliri, ay nanginginig at namumuti na ang mga dulo. Sa kanyang harapan, ang mga telang makukulay ay tila naglaho ang ningning, naging malabo at madilim sa kanyang paningin. Ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay hindi dahil sa init ng hapon, kundi dahil sa matinding takot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kakalapag lang ng tawag mula sa kanyang kapatid sa probinsya. Ang kanilang ama ay isinugod sa ospital dahil sa atake sa puso at kailangan ng agarang operasyon. Ang bawat segundo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Sa kawalan ng matatakbuhan, nilunok ni Maya ang lahat ng kanyang natitirang dangal para tawagan ang bahay ng mga merkado sa pag-asang makausap si Anton at makuha ang kahit kaunting bahagi ng kanyang sariling ipon na kinuha nila. Mapakiusap, hindi po ito para sa akin. Nag-aagaw, buhay po ang tatay ko. Kailangan ko lang makausap si Anton. Parang awa ninyo na po, ilakas mo ang boses mo. Maya na tila ba ang bawat salita ay isang pagsusumamo sa isang Diyos na hindi nakikinig. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang mga bubog. Wala rito si Anton. Isinama niya ang kapatid niya sa isang out-of-town trip para makapag-relax si Bianca bago ang kasal nito. Huwag mo nang gamitin ang tatay mo para lang makahingi ng pera. Napakadesperada mo na talaga. Huwag ka nang tatawag muli rito
Kung ayaw mong ipablock ko ang numero mo, ang sagot ni Doña Carmen bago tuluyang pinutol ang koneksyon. Narinig ni Maya ang katahimikan ng kabilang linya, isang katahimikang mas masakit kaysa sa anumang sampal. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig ng tiyanggihan, ngunit hindi niya iyon napansin. Ang kanyang paningin ay nagsimulang umikot. Ang ingay ng mga mamimili at ang tawanan ng mga tao sa paligid ay tila naging isang malabong ugong na unti-unting lumalayo. Naramdaman ni Maya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bigat ng mundo ay tila pumatong sa kanyang mga balikat hanggang sa maramdaman niya ang malamig na semento sa kanyang mga palad. Napasandal siya sa kanyang makinang panahi, ang bakal nito ay tila nakikiramay sa kanyang panginginig. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na hiyaw ng kawalan ng pag-asa. Maya, anong nangyari sa iyo? Ang boses ni Mang Jose ay tila nanggagaling sa malayo. Agad na lumapit ang matanda at inalalayan ang nanghihinang katawan ni Maya. Nakita niya ang maputlang mukha ng babae at ang mga luhang dahan-dahang umaagos na tila mga ilog na walang hangganan. Si tatay po. Mang Jose, ang tatay ko. Ang tanging nasabi ni Maya bago siya tuluyang nawalan ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, tila hinahanap ang isang himala sa gitna ng malupit na tadhana. Samantala, sa isang marangyang resort, nakaupo si Anton sa harap ng dagat, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang isipan ay lumilipad, bumabalik sa mukha ni Maya noong gabing umalis ito. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon ang kanyang asawa ay nakahandusay sa sahig ng isang maduming tiyanggihan, nagdurusa sa isang trahedyang maaari niyang mapigilan kung hindi lang niya hinayaang kontrolin ng kanyang ina ang bawat galaw niya. Ang kanyang telepono ay nakapatay sa utos ni Doña Carmen upang hindi raw magambala ang kanilang bonding na magkakapatid. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan ni Maya at Anton ay tila isang malaking pader na lalong tumataas. Habang nilalabanan ni Maya ang dilim na bumabalot sa kanyang diwa, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang nasasaktang puso. Kung sakali bang mawala ang lahat sa kanya, sapat na ba ang pagsisisi ni Anton para ibalik ang buhay na ninakaw ng sarili nitong kaduwagan? O sadyang huli na ang lahat para sa isang pusong wala nang ibang alam kundi ang magsakripisyo? Ang mabigat na talukap ng mga mata ni Maya ay dahan-dahang bumukas, sinalubong ng malabong liwanag mula sa isang maliit na bumbilya na nakabitin sa kisame ng silid-gawaan. Ang kanyang katawan ay tila binuo mula sa mga tipak ng yelo, manhid at mabigat. Ramdam niya ang magaspang na tela ng isang lumang kumot na nakabalot sa kanya at ang amoy ng langis ng makina at bagong tabas na tela na naging tanging pamilyar na bango sa kanyang bagong mundo. Dahan-dahan siyang naupo at doon niya nakita si Mang Jose na nakaupo sa isang silya sa tabi ng pintuan, tila ba binabantayan ang bawat paghinga niya. Ang matanda ay may hawak na isang baso ng mainit na tubig. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Uminom ka muna, Maya. Huwag mong biglain ang katawan mo, wika ni Mang Jose sa isang malumanay na boses na tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Maya. Mang Jose, ang tatay ko po. Kailangan niya ng pera. Ang tinig ni Maya ay tila isang basag na kristal, puno ng desperasyon at pait. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala na nauubos na ang oras ng kanyang ama. Alam ko, narinig ko ang usapan ninyo ng biyanan mo sa telepono bago ka nawalan ng malay. Huwag kang mag-alala, Maya. Naipadala ko na ang perang kailangan para sa operasyon ng tatay mo. Ginamit ko ang ipon ko para sa pagpapaayos ng shop, paliwanag ng matanda habang iniaabot ang baso. Napatitig si Maya sa matanda.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang mga luha na akala niya ay tuyo na ay muling dumaloy nang walang babala. Ang kabutihang ito mula sa isang taong halos estranghero sa kanya ay mas lalong nagparamdam ng kawalan ng puso ng mga taong itinuring niyang pamilya. Bakit po? Bakit ninyo ginawa yon? Hindi ko alam kung kailan ko kayo mababayaran. Pabulong na tanong ni Maya ang kanyang balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Maya. Isang taong handang ibigay ang lahat para sa mahal sa buhay. Huwag mo nang isipin ang pambayad. Magtrabaho ka lang ng maayos dito at unti-unti nating bubuuin ang lahat. Ang Diyos na ang bahalang magpuno sa mga pagkukulang ng mundo. Sagot ni Mang Jose na may kasamang ngiti na puno ng pangunawa. Mula sa araw na yon, tila naging isang makina ang katawan ni Maya. Ang bawat sikat ng araw ay nagsisilbing hudyat para sa kanya na simula ng walang katapusang pakikipagtuos sa mga tela at karayom. Sa loob ng maliit na shop ni Mang Jose, ang tunog ng pag-akyat at pagbaba ng karayom sa makina ay naging tanging musika na kanyang pinapakinggan hanggang sa kalaliman ng gabi. Ang kanyang mga daliri ay nagkaroon ng mga bagong kalyo at ang kanyang likod ay tila nakakalimutan na ang pakiramdam ng paghiga sa malambot na kama. Ang kanyang unang obra ay isang tradisyonal na barot saya para sa isang mayamang ginang na kaibigan ni Mang Jose. Ang bawat tahi ay tila may kasamang panalangin at ang bawat disenyong kanyang binubuo ay tila mga hibla ng kanyang sariling pag-asa na muling hinahabi. Habang ang kanyang mga kamay ay abala sa paglikha ng kagandahan, para sa iba, ang kanyang puso ay nananatiling nakatago sa ilalim ng mga patong ng tela. Isang gabi, habang tinatapos niya ang huling detalye ng isang wedding gown para sa isang kliyente, napatigil si Maya. Ang puting satin ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw, napakaganda at napakalinis. Ngunit sa bawat haplos niya sa tela, naalala niya ang sarili niyang kasal, ang mga pangako ni Anton na naging mga salitang nakasulat lamang sa tubig. Isang patak ng luha ang dahan-dahang bumagsak sa kanyang pisngi at muntik nang dumampi sa mamahaling tela. Mabilis niya itong pinunasan, tila ba natatakot na ang kanyang pighati ay maging bahid sa kaligayahan ng ibang tao. Ito ang kabalintunaan ng kanyang buhay, ang paglikha ng mga kasuotan para sa mga pinakamasayang sandali ng ibang tao, habang ang sarili niyang mundo ay tila isang gumuhong kastilyo. Ngunit sa bawat damit na natatapos niya, dahan-dahang kumakalat ang balita tungkol sa isang mahusay na mananahi sa shop ni Mang Jose. Ang mga tao ay nagsimulang maghanap sa kanya hindi dahil sa awa, kundi dahil sa sining na nananalaytay sa bawat tahi ng kanyang mga kamay. Isang hapon, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng shop. Isang babaeng elegante ang bumaba at pumasok, may dalang isang mahal na tela at isang pangarap na disenyo. Tumingin siya kay Maya na noon ay may simpleng ayos, ngunit may ningning sa mga mata na hindi kayang itago ng pagod. Ikaw ba si Maya? Narinig ko na ikaw ang pinakamagaling dito. Gusto kong ikaw ang gumawa ng damit ko para sa pinakamahalagang gabi ng buhay ko, wika ng babae. Tumingin si Maya kay Mang Jose na nakangiti sa kanya mula sa malayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang isang maliit na kislap ng tagumpay. Ang pait ng kanyang nakaraan ay tila dahan-dahang natatakpan ng tamis ng kanyang pagsisikap. Ngunit habang lumalaki ang kanyang pangalan, lumalaki rin ang pangungulila sa kanyang puso. Sa bawat gabi na siya ay nag-iisa sa kanyang munting silid, tinitingnan niya ang kanyang telepono. Wala pa ring tawag mula kay Anton. Walang mensaheng nagtatanong kung kumain na ba siya o kung nasaan siya. Ang katahimikan ng asawa ay mas masakit kaysa sa anumang sipayo ng kanyang biyenan. Nakamit na nga ba ni Maya ang simula ng kanyang pagbangon o sadyang ang tagumpay ay isa lamang pansamantalang piring
sa mga sugat na hindi pa rin naghihilom. At sa muling pagbukas ng pinto ng shop, sino ang susunod na papasok? Isang bagong pagkakataon o ang multo ng kahapon na hindi pa handang magpaalam. Ang bawat palamuti sa loob ng malaking simbahan ay tila sumisigaw ng karangyaan na sadyang ipinamalas ng pamilya Mercado para sa araw na ito. Ang amoy ng mga sariwang liryo ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling insenso na lumilikha ng isang atmosfera ng kasaganahan na tila walang hangganan. Sa harap ng altar, nakatayo si Bianca sa loob ng kanyang wedding gown na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang bawat kristal na nakatahi rito ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ngunit sa likod ng tabing ng kaligayahan, may mga matang nagmamasid na tila naghihintay ng pagkakataon. Tingnan mo ang anak ko, Anton. Hindi ba't napakaganda niya? Ngayon ay kabilang na siya sa isa sa pinakamaimpluwensyang pamilya sa bansa. Sinasabi ko sa iyo, sulit ang bawat sakripisyo natin para sa araw na ito, bulong ni Doña Carmen, habang marahas na iwinawagayway ang kanyang pamaypay na may disenyong ginto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki, tila ba ang kasal na ito ay isang tropeong matagal na niyang hinahangad na itaas sa harap ng lahat ng mga kumaring naiinggit sa kanya. Tumitig si Anton sa kanyang kapatid pagkatapos ay sa bagong sasakyan na nakaparada sa labas ng simbahan, ang sasakyang binili gamit ang pangarap na itinayo ni Maya sa loob ng 3 taon. Ang bawat kislap ng pintura nito ay tila isang sampal sa kanyang budhi. Sa halip na kagalakan, ang nararamdaman ni Anton ay isang malalim at nanunuot na pait. Habang ang lahat ay nagbubunyi, ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa isang madilim na silid sa probinsya kung saan maaaring naghihingalo ang ama ni Maya habang siya ay narito nakasuot ng mamahaling barong at nakikiisa sa isang palabas ng kababawan. Are you really happy? O masaya ka lang dahil nakuha mo ang gusto mo sa paraang alam mong mali? Tanong ni Anton sa tonong tila pagod na pagod. Ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Huwag mo akong simulan ngayon, Anton. This is a celebration. Isipin mo na lang ang mga koneksyong makukuha natin mula sa pamilya ni Paulo. Si Doña Remedios ay hindi basta-basta, kaya siguraduhin mong hindi ka magmumukhang kawawa. Sa harap nila, sagot ni Doña Carmen nang hindi man lang tinitingnan ang anak dahil ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pagpasok ng mga bisitang tinitingala sa lipunan. Sa gitna ng reception sa isang 5-star hotel, ang ingay ng mga tawanan at ang kalansing ng mga mamahaling baso ay tila naging isang malabong ugong sa pandinig ni Anton. Ang pagkain na inihain sa kanyang harapan, gaano man ito kasarap at kamahal, ay tila walang lasa. Bawat subo niya ay tila may kasamang laso ng pagsisisi. Naalala niya ang mga simpleng hapunan nila ni Maya, ang mga tawa nilang dalawa habang naghahati sa isang pirasong isda, at ang init ng pagmamahal na mas tunay kaysa sa lahat ng gintong nakapaligid sa kanya ngayon. Napadako ang tingin ni Anton kay Bianca na masayang nakikipag-usap sa kanyang biyenan na si Doña Remedios. Ang matanda ay elegante, may tindig na tila isang reyna, ngunit ang kanyang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May kakaibang talim sa bawat titig nito kay Bianca, isang talim na pamilyar kay Anton, dahil iyon din ang titig na ibinibigay ng kanyang ina kay Maya noong nasa ilalim pa sila ng iisang bubong. Lalapit sana si Anton para batiin ang kapatid nang aksidente niyang marinig ang bulong ni Doña Remedios sa isang kaibigan habang nakatingin sa direksyon ni Bianca. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kopita ng alak. Maganda ang bata, ngunit halatang kulang sa disiplina. Akala yata ni Carmen ay nakakuha siya ng gintong tiket sa pamilya ko. Hindi niya alam na sa bahay ko ang bawat sentimong ibibigay ko ay may katumbas na pagsunod. Tuturuan ko ang batang yan kung paano maging isang tunay
na manugang na marunong lumugar wika ni Doña Remedios sa isang mahinahon ngunit nakakapangilabot na tono. Naramdaman ni Anton ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang mga salitang narinig niya ay tila isang madilim na propesiya para sa kanyang kapatid. Lumingon siya kay Bianca na abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Walang kamalay-malay na ang marangyang buhay na inaasahan niya ay maaring maging isang ginintuang hawla na mas malupit kaysa sa inakala niya. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ang bawat kislap ng mga ilaw sa ballroom ay tila naging mga aninong mapang-api para kay Anton. Isang matinding katanungan ang bumalot sa kanyang diwa. Ito na nga ba ang sinasabing tagumpay ng kanyang ina, ang ipagpalit ang katahimikan ng isang puso para sa isang huwad na dangal na maaari ring maging mitya ng sarili nilang pagbagsak? At sa di kalayuan, habang nakatitig si Doña Remedios kay Bianca na tila isang manglaan na nagmamasid sa kanyang biktima, isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Anton. Nagsisimula na nga bang umikot ang gulong ng tadhana para sa pamilya Mercado? O sadyang ito pa lamang ang unang pahina ng isang madilim na kwento kung saan ang bawat tawa ay may katumbas na darating na mga luha? Ang bawat hakbang ni Anton sa masikip at maingay na pasilyo ng tiyanggihan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang amoy ng tuyong tela, ang alikabok na sumasayaw sa ilalim ng mga luma at mahinang bumbilya at ang walang katapusang ingay ng mga mamimili ay tila sumasakal sa kanya. Ilang linggo na siyang naghahanap. Ilang gabi na siyang hindi pinatutulog ng bawat alaala ng malamig na pagtalikod ni Maya noong gabing iyon. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang pirasong papel kung saan nakasulat ang pangalan ng shop na nabanggit ng isa sa mga dating kakilala ni Maya. Napatigil ang kanyang mundo nang makita niya ang isang maliit na karatula na gawa sa kahoy. Simple lang ang pagkakasulat nito, ngunit ang bawat titik ay tila may dalang pamilyar na init. Sa loob ng munting espasyo, nakita niya ang isang babaeng nakayuko sa ibabaw ng isang makina. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod, ang kanyang mga balikat ay tila mas matatag kaysa sa huli niyang pagkakaalala, ngunit bakas pa rin ang kapaguran sa bawat galaw ng kanyang mga kamay. Maya. Ang tinig ni Anton ay halos isang pabulong na pagsusumamo, isang tunog na agad na nagpabagal sa pag-ikot ng gulong ng makina. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Maya. Walang gulat sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at malamig na dagat ng kawalan ng pakiramdam. Ang bawat hibla ng pag-ibig na dati ay nagbibigay ng ningning sa kanyang mukha ay tila tuluyan ng natuyo pinalitan ng isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang pagsusumamo. Anong ginagawa mo rito, Anton? Bakit mo pa ako hinanap? Ang boses ni Maya ay tila isang matalim na gunting na humiwa sa hangin diretso at walang alinlangan. Maya, pakiusap, mag-usap tayo. Alam kong nagkamali ako. Simula nang umalis ka, hindi na naging maayos ang lahat sa bahay. Si Mama, may sakit siya. At ang pamilya natin ay parang nawalan ng haligi. Handa na akong bawiin ang lahat ng kinuha namin sa'yo. How is your father? Ipinadala ko na ang pera sa probinsya sana ay nakatulong yon para sa operasyon niya sunod-sunod. Nasabi ni Anton, ang bawat salita ay tila isang desperadong pagtatangka na ayusin ang isang basag na kristal. Isang mapait at tuyong tawa ang lumabas sa mga labi ni Maya, isang tunog na nagpalamig sa buong pagkatao ni Anton. Marahan niyang binitiwan ang telang kanyang hinahawakan at tumayo. Nang tuwid sinalubong ang mga mata ng lalaking minsan ay naging mundo niya. Huli na ang pera mo, Anton. Huli na ang lahat. Wala na ang tatay ko. Namatay siyang tinatawag ang pangalan ko habang ako ay nakaluhod sa harap ng telepono, nagmamakaawa sa nanay mo na payagan kang makausap ako kahit isang sandali lang. Pero mas pinili ninyong mag-relax sa resort habang ang pamilya ko ay nagluluksa. Ang bawat sentimong ipinadala mo ay ibinalik ko na sa account mo. Hindi ko kailangan ng pera mong may bahid ng pagsisisi
Ang bawat salita ni Maya ay tila isang latay na nag-iwan ng sugat sa budhi ni Anton. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Anton. Ang bawat paligid niya ay nagsimulang umikot. Ang katotohanang pumanaw na ang biyenan, nang hindi man lang niya nalaman, ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sa tindi ng guilt na ngayon ay tuluyan ng lumalamon sa kanya. Hindi ko alam. Maya maniwala ka, hindi ko alam na ganoon na pala kalala. Sinabi ni Mama na ayos lang ang lahat. Pabulong na sabi ni Anton, ang kanyang boses ay nanginginig sa nagbabadyang mga luha. Iyon ang problema mo, Anton. Palagi kang nakikinig sa sinasabi ng iba, pero hindi mo kailanman pinakinggan ang tibok ng puso ng asawa mo. Mas pinahalagahan mo ang utang na loob mo sa nanay mo kaysa sa buhay ng tatay ko. Ngayon, anong karapatan mong tumayo rito? At humingi ng tawad, tanong ni Maya, habang ang bawat paghinga niya ay tila isang paglaban sa pighating nais muling kumawala. Sa gitna ng tensyon, isang matandang lalaki ang pumasok mula sa likuran ng shop. Si Mang Jose ay may dalang baso ng tubig at maingat na ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Maya, isang simpleng kilos ng proteksyon na agad na napansin ni Anton. Ang pagtatama ng paningin ni na Anton at Mang Jose ay tila isang labanan ng nakaraan at kasalukuyan. May problema ba rito, Maya? Gusto mo bang paalisin ko na ang taong ito? Tanong ni Mang Jose sa isang mahinahon ngunit may awtoridad na tono. Naramdaman ni Anton ang isang mabilis na kislap ng selos at galit sa kanyang dibdib. Sino ang lalaking ito? Bakit tila ganoon na lamang ang pagtrato nito kay Maya? Sino ka ba? Asawa ko ang kinakausap ko, kaya huwag kang mangialam. Ang asik ni Anton, sinusubukang bawiin ang kanyang posisyon bilang asawa na matagal na niyang binaliwala. Huwag kang sumigaw sa harap ni Mang Jose, Anton. Siya ang taong tumayo nung ikaw ay nagtatago sa likod ng saya ng nanay mo. Siya ang nagbigay sa akin ng puhunan at pag-asa nung itinapon ninyo ako na parang basura. Wala ka ng asawa rito. Ang nakikita mo ay ang babaeng pinatay ninyo ang puso at ngayon ay sinusubukang mabuhay muli nang wala ka matigas na pahayag ni Maya habang dahan-dahang inilalayo ang sarili mula sa abot ng kamay ni Anton. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang huling paalam na nag-iwan kay Anton na nakatayo sa gitna ng shop, nag-iisa at talunan. Ang bawat ingay ng makina sa paligid ay tila naging isang malakas na tawanan ng tadhana na kumukutya sa kanyang kaduwagan. Habang tinitingnan niya si Maya na muling bumalik sa kanyang ginagawa, isang matinding realization ang tumama sa kanya. Ang babaeng minsan ay naging tanging sandigan niya ay natuto ng tumayo sa sarili itong mga paa. At sa pagkakataong ito, wala na siyang puwang sa mundo nito. Lalabas si Anton sa shop nang may mabigat na pasanin sa kanyang puso, ngunit bago niya tuluyang lisanin ang pinto, isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang muling pag-ikot ng karayom ni Maya. Mapapatawad pa ba ng isang babaeng nawalan ng lahat, ang isang lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalaking pighati, o ang bawat tahi ni Maya ay tila isang pagsasara ng pinto na hinding-hindi na muling mabubuksan para sa kanya? Ang bawat sulok ng marangyang mansyon ng mga Salcedo ay tila naging isang malawak at malamig na disyerto para kay Bianca. Ang mga dambuhalang salamin sa dingding na dati ay nagpapakita ng kanyang magandang anyo ngayon ay tila nanunuri at kumukutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang bango ng mga mamahaling pabango ay napalitan ng masangsang na amoy ng chlorine at sabon na nagpapahapdi sa kanyang mga kamay na dati ay laging maayos ang pagkakamanicure. Ang bawat kislap ng mga kristal na dekorasyon ay tila mga matalas na mata ni Doña Remedios na nakabantay sa bawat galaw niya. Nakatayo si Bianca sa harap ng isang tumpok ng mga maduming pinggan sa kusina. Ang kanyang mga balikat
ay nayayanig sa bawat malalim na paghinga, sinusubukang pigilin ang mga luhang nais kumawala. Ang bawat pagtama ng mga porselana sa lababo ay lumilikha ng tunog na tila nagpapaalala sa kanya na ang pangarap niyang buhay reyna ay naging isang bangungot ng pagiging alila. Ano pa ang hinihintay mo, Bianca? Akala mo ba ay dekorasyon ka lang dito sa bahay ko? Ang boses ni Doña Remedios mula sa pinto ay tila isang hagupit ng latigo na nagpataas ng balahibo ni Bianca. Ang matanda ay nakatayo ng tuwid, hawak ang isang puting tela na ginagamit niya para suriin kung may alikabok pa ang mga kasangkapan. Mami, katatapos ko lang po maglinis ng buong sala. Masakit na po ang likod ko, pabulong na sagot ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at takot. Huwag mo akong tawaging mami dahil hindi kita anak. Sa pamilyang ito, walang puwang ang mga tamad. Akala yata ng nanay mo ay gintong tiket ang nakuha niya nang mapangasawa mo ang anak ko. Nagkakamali kayo kung gusto mong kumain ng masarap pagtrabahuhan mo. At siguraduhin mong wala ni isang bahid ng dumi ang mga basong yan. Bago dumating ang mga bisita ko, ang bawat salita ni Doña Remedios ay puno ng paghamak, isang eksaktong refleksyon ng kung paano tratuhin ni Doña Carmen si Maya noon. Lumingon si Bianca sa direksyon ng pintuan nang makita niyang pumasok si Paulo. Sa kanyang isipan, umasa siyang ito na ang kanyang kaligtasan. Paulo, please, tell your mom I'm tired. Hindi naman ako sanay sa ganitong trabaho sa bahay namin. Ang pagsusumamo ni Bianca ay tila isang batang nawawala. Ngunit sa halip na yakap at pagtatanggol, ang nakita ni Bianca ay ang pag-iwas ng tingin ni Paulo. Ang lalaking nangakong gagawin siyang reyna ay tila isang maliit na bata na takot sumuway sa kanyang ina. Bianca, makinig ka na lang kay mama. She knows best. At isa pa, nakakaya naman kung makikita ng mga kaibigan niya na wala kang alam sa gawaing bahay. Isipin mo na lang na training mo ito, ang sagot ni Paulo bago mabilis na lumabas ng kusina para umiwas sa gulo. Ang bawat pintig ng puso ni Bianca ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang bawat patak ng pawis na humahalo sa bula ng sabon ay tila mga luhang hindi niya mailabas sa harap ng kanyang malupit na biyenan. Nang makaalis ang lahat, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nagtago sa ilalim ng hagdan. Ang bawat pagpindot niya sa numero ng kanyang ina ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Masunduin mo ako rito. Pakiusap, ma. Ang boses ni Bianca ay tuluyan ng nabasag nang marinig ang tinig ni Doña Carmen sa kabilang linya. Ang kanyang mga hikbi ay tila mga punyal na tumatagos sa pandinig ng kanyang ina. Bianca, anak, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa tindi ng pag-aalala. Maayoko na rito. Pinapahirapan nila ako. Ginagawa akong katulong ni Doña Remedios. Kahit si Paulo, hindi ako pinagtatanggol. Mamasakit na ang buong katawan ko. Ang bawat salita ni Bianca ay tila isang malakas na sampal ng tadhana para kay Doña Carmen. Sa kabilang dako, napasandal si Doña Carmen sa kanyang upuan. Ang bawat reklamo ni Bianca ay tila isang echo ng mga salitang sinabi ni Maya sa kanya noon. Ang mga gabing pagod na pagod, ang manugang ang mga oras na pinahiya niya ito, at ang bawat pagkakataon na binaliwala niya ang sakit na nararamdaman nito. Ang balintunan ng sitwasyon ay tila isang dambuhalang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Ang sakit na nararamdaman niya para sa kanyang anak ay ang eksaktong sakit na ibinigay niya sa anak ng ibang tao. Tiisin mo muna, anak. Baka naninibago lang sila. Ang tanging nasabi ni Doña Carmen, ngunit ang kanyang sariling boses ay puno ng pag-aalinlangan at pait. Alam niyang nagsisimula na ang paniningil ng tadhana at ang kanyang anak ang nagbabayad ng utang na siya ang gumawa. Habang nakikinig si Doña Carmen sa walang tigil na pag-iyak ni Bianca, isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao.
Naramdaman niya ang bawat patak ng luha ng kanyang anak bilang mga latay sa sarili niyang budhi. Ang katahimikan sa loob ng kanyang malaking bahay ay tila naging isang malakas na hiyaw ng panunumbat. Kayang-kaya bang tiisin ng isang ina na makita ang kanyang anak na nagdurusa sa paraang mismong siya ang nagturo sa mundo, o sadyang ito pa lamang ang simula ng isang mahaba at madilim na paglalakbay kung saan ang bawat pait na ibinigay niya ay babalik sa kanya ng may higit na tindi at bagsik. Ang bawat yabag ni Anton sa loob ng madilim na silid-aklatan ng kanilang mansyon ay tila paghakbang sa isang libingan ng mga lihim. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humahalo sa lamig ng aircon na lumilikha ng isang atmosfera ng pangungulila. Simula nang umalis si Maya, ang bahay na ito ay hindi na naging tahanan. Naging isa na lamang itong malaking gusali na puno ng mga alaala ng kanyang sariling pagkukulang. Sa kanyang paghahanap ng ilang mahahalagang dokumento para sa negosyo, aksidente niyang natabig ang isang lumang kahon na nakatago sa pinakasulok ng kabinet ng kanyang ina. Ang pagbagsak ng kahon sa sahig ay nagpakalat ng ilang mga lumang sobre at resibo. Sa gitna ng kalat, isang kulay dilaw na sobre ang kumuha ng kanyang atensyon. Nakasulat doon ang pangalan ng isang bangko at ang petsa bago pa man sila ikasal ni Maya. Sa bawat pagbukas niya ng sobre, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat pahina ay naglalaman ng katotohanang sadyang ibinaon sa limot ni Doña Carmen. Ang mga resibo ng bayad sa utang, 500,000 piso. Ang pangalang nakasulat bilang nagbayad ay hindi ang kanyang ina, kundi si Maya Salvador. Nanginginig ang mga kamay ni Anton habang binabasa ang isang kalakip na sulat mula sa loan shark na matagal nang nanggigipit sa kanilang pamilya noon. Nakasaad doon na ang lahat ng pagkakautang ni Doña Carmen, ang utang na naging dahilan kung bakit muntik na silang mawalan ng bahay, ay binayaran ng buo ni Maya gamit ang lahat ng kanyang naipon at ang perang nakuha niya mula sa pagbebenta ng lupain ng kanyang ama sa probinsya. Napaupo si Anton sa sahig, ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumatangay sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sa loob ng 3 taon, pinaniwala siya ng kanyang ina na si Maya ay isang manggagamit, isang babaeng walang ibang hangad kundi ang pera ng mga merkado. Ngunit ang totoo, si Maya ang sumagip sa kanila bago pa man magsimula ang kanilang pagsasama. "Mama, nasaan ka?" Ang sigaw ni Anton ay puno ng pait at galit habang mabilis siyang bumababa ng hagdan, hawak ang mga ebidensya ng panlilinlang. Natagpuan niya si Doña Carmen sa sala, prenteng nakaupo habang umiinom ng tsaa. Nang makita ang hitsura ng anak, dahan-dahang ibinaba ng matanda ang kanyang tasa. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng depensa. "Anton, ano ba ang isinisigaw mo riyan? Huwag kang umasta," na parang walang pinag-aralan ang saway ng matanda sa kanyang karaniwang mapagmataas na tono. "Ano ito, ma? Bakit si Maya ang nagbayad ng mga utang mo bago kami ikasal? Bakit pinalabas mo na ikaw ang nagligtas sa atin, samantalang si Maya ang nagsakripisyo ng lahat? Bakit mo siya itinuring na basura, kung siya naman pala ang dahilan kung bakit may bubong pa tayo sa itaas ng ating mga ulo?" Ang bawat tanong ni Anton ay tila isang dagok na nagpapayanig sa katahimikan ng mansyon. Sandaling natigilan si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay umiwas, ngunit mabilis din siyang nakabawi ng kanyang maskara ng pagiging matapang. "Pinili kong huwag sabihin sa'yo dahil ayaw kong isipin mo na may utang na loob ka sa babaeng yon. Ginawa niya iyon dahil gusto niyang mapalapit sa atin. Pera lang yon, Anton, at binayaran ko naman siya sa pamamagitan ng pagpapatira sa kanya rito sa mansyon natin. Pera lang, ma. Ibinigay niya ang lahat. Ibinenta niya ang huling alaala ng tatay niya para lang hindi tayo mapahiya sa lipunan. At ang isinukli mo sa kanya ay ang saktan siya araw-araw.
Pinaniwala mo ako na pabigat siya, na kinukuha lang niya ang pera ko. Pero ang totoo, ikaw ang kumuha ng lahat sa kanya. Ang pera niya, ang dignidad niya, at ang pagkakataon na makasama ang tatay niya bago ito mamatay. Ang tinig ni Anton ay tuluyan ng nabasag ang mga luha ng pagsisisi ay dahan-dahang umaagos sa kanyang mga pisngi. I did it for you, Anton. Ayaw kong maging alipin ka ng utang na loob sa kanya. Gusto kong respetuhin mo ako bilang ina mo. Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng desperadong pagtatangka na i-gaslight ang sariling anak. No, ma. You did it for yourself. You hated Maya not because she was poor, but because she was better than you. Kinamumuhian mo siya dahil bawat oras na tinitingnan mo siya, naaalala mo na utang mo sa kanya ang marangyang buhay mo. Sinira mo ang pagsasama namin para lang hindi mo maramdamang mas mababa ka sa kanya. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa bawat kasinungalingan ng kanyang ina. Naramdaman ni Anton ang isang matinding pandidiri sa sarili. Ang bawat sandali na hindi niya pinanigan si Maya, ang bawat oras na hinayaan niyang saktan ito ng kanyang ina, ay tila mga latay na paulit-ulit na humahagupit sa kanyang budhi. Tumingin siya sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon, hindi na isang kagalang-galang na babae ang nakita niya, kundi isang estrangherong puno ng inggit at puot. Lalabas ako, ma. At wag mo akong hahanapin. Hahanapin ko si Maya at hindi ako titigil hanggat hindi ko na ibabalik ang lahat ng ninakaw natin sa kanya. At kung ayaw mo siyang tanggapin, huwag mo na rin akong asahang babalik sa bahay na ito, ang huling pahayag ni Anton bago siya marahas na tumalikod. Anton, bumalik ka rito. Huwag mo akong talikuran. Ang sigaw ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, ngunit hindi na lumingon ang kanyang anak. Ang bawat hakbang ni Anton patungo sa kanyang sasakyan ay tila isang pagtakas mula sa isang mahabang panaginip na puno ng kasinungalingan. Habang pinapaandar niya ang sasakyan, ang mga kamay ni Anton ay nanginginig pa rin. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila mga luhang humihingi ng tawad. Paano niya haharapin ang babaeng sinira niya ang buhay? Sapat pa ba ang katotohanan para pagtahi-tahiin ang isang pusong sadyang ginupit at tinapon ng kanyang sariling pamilya? O ang bawat tahi ni Maya sa kanyang munting shop ay sadyang mas matibay na kaysa sa anumang pangakong kaya pa niyang ibigay? Ang bawat hakbang ni Bianca palabas ng mansyon ng mga Salcedo ay tila paglakad sa isang mapait na landas ng kahihiyan. Ang marahas na pagtama ng kanyang mga maleta sa semento ay lumikha ng tunog na tila bumasag sa huling hibla ng kanyang dangal. Walang payong na sumilong sa kanya mula sa malamig na ambon at ang kanyang marangyang wedding dress na ngayon ay nakatago sa loob ng bag ay tila naging isang mabigat na pasanin sa halip na simbolo ng kaligayahan. Ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang maputlang pisngi habang ang kanyang mga mata ay mugto sa walang tigil na pag-iyak. Sa loob ng taxi, nakatitig si Bianca sa labas habang ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging malabong bahid ng kulay dahil sa kanyang mga luha. Ang bawat paghinto ng sasakyan ay tila nagpapahaba sa kanyang pagdurusa. Naalala niya ang bawat matalim na salita ni Doña Remedios bago siya tuluyang pinalayas dahil lamang sa isang pagkakamaling hindi niya sinasadya. Ang bawat pangungutya sa kanyang pinagmulan ay tila mga latay na hindi naghihilom. Pagdating niya sa tapat ng mansyon ng mga merkado, ang kanyang sariling tahanan, hindi niya maramdaman ang init ng pagtanggap. Ang bawat yabag niya patungo sa pintuan ay puno ng pag-aalinlangan. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ni Doña Carmen na noon ay may hawak na baso ng gamot, tila ba hinihintay ang pagdating ng isang masamang balita. Bianca, anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang hitsura mo? Ang tanong ni Doña Carmen ay puno ng gulat at takot. Mabilis niyang binitawan ang baso at dinaluhan ang nanginginig na anak. Ma, pinalayas nila ako. Ayaw na nila sa akin, ma.
Sabi ni Mami Remedios, wala raw akong silbi at pabigat lang ako sa pamilya nila. Paolo. Hindi man lang niya ako tinignan. Nang kaladkarin ako ng mga guard palabas ang bawat salita ni Bianca ay putol-putol dahil sa matinding hikbi. Naramdaman ni Doña Carmen ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang anak, ang kanyang prinsesa na itinuring niyang pinakamahalagang hiyas ay narito ngayon sa kanyang harapan, wasakluhaan at itinatapon na parang basura. Ito ang eksaktong hitsura ni Maya noong gabing pinalayas niya ito. Ang tanging pagkakaiba ay ang kanyang anak ay walang lakas na tulad ng kay Maya. Huwag kang mag-alala anak, nandito na ang mama. Tatawagan ko si Remedios, hindi niya pwedeng gawin ito sa atin. Sigaw ni Doña Carmen, sinusubukang ibalik ang kanyang dating tapang kahit na alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihan ng mga Salcedo. Ngunit bago pa man makahakbang si Doña Carmen patungo sa telepono, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Pumasok si Doña Remedios sa loob ng kanilang sala. May tindig na tila isang hukom na handang magbaba ng hatol. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na paghamak. Remedios, anong karapatan mong tratuhin nang ganito ang anak ko, ang asik ni Doña Carmen? Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Karapatan. Carmen, huwag mo akong pangaralan tungkol sa karapatan. Ibinabalik ko lang sa iyo ang itinanim mong binhi. Ang anak mo ay kasing walang kwenta mo. Akala mo ba ay hindi ko alam kung paano mo minaltrato ang dati mong manunugang si Maya? Ang mundo ay maliit, Carmen. Ang bawat sakit na ibinigay mo sa batang iyon ay nakita ko. At ngayon, ang anak mo ang nagbabayad. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang galit ni Doña Carmen. Napaurong si Doña Carmen. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang salamin na ipinaharap sa kanya. Hindi niya magawang sumagot dahil ang bawat paratang ni Remedios ay totoo. Ang bawat pang-aapi niya kay Maya ay naging mitya ng sariling kasawian ng kanyang anak. Kaya pala ganyan ang anak mo, dahil ganyan din ang nanay. Hindi marunong lumugar. Huwag na huwag mong hahayaan ang anak mo na lumapit muli sa pamilya ko dahil hinding-hindi ko siya tatanggapin. Karma is a mirror, Carmen. Look at your daughter and see yourself, ang huling pahayag ni Doña Remedios bago siya marahas na tumalikod at lumabas ng bahay. Naiwan ang mag-ina sa gitna ng sala. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap na bumalot sa kanila. Napaupo si Doña Carmen sa sofa, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang dahan-dahang umaagos ang mga luhang puno ng pagsisisi. Tiningnan niya si Bianca na nakahandusay sa sahig umiiyak at nagmamakaawa para sa pagmamahal na hinding-hindi na niya makukuha muli. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Doña Carmen ang tunay na bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang bawat tawa niya sa pighati ni Maya noon ay naging mga tinik na ngayon ay bumabaon sa kanyang sariling laman. Ang marangyang mansyon na dati ay kanyang ipinagmamalaki ay tila naging isang madilim at malungkot na kulungan. Paano magpapatuloy ang isang ina kung ang tanging nakikita niya sa kanyang anak ay ang anino ng sarili niyang kalupitan? Sapat na ba ang sakit na nararamdaman nila ngayon para hugasan ang lahat ng pait na kanilang naidulot? O ito pa lamang ang unang bugso ng isang bagyong tuluyang wawasak sa pamilya, merkado? Ang bawat hinga ni Doña Carmen ay tila isang mabigat na pasanin na humahapdi sa kanyang dibdib. Ang dating maingay at masiglang mansyon ng mga merkado ay binalot na ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang bawat pader ay nagsimula nang gumuho kasabay ng pagbagsak ng kanyang dangal. Nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba, nakatingin sa kawalan, habang ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng mga dambuhalang hiyas na ngayon ay nanginginig, at tila walang lakas na humawak kahit sa sarili niyang tasa ng tsa. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng ningning, at ang bawat kulubot ay tila naging mga ukit ng bawat pait
na kanyang ibinigay sa iba. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dahan-dahang pumasok si Anton sa silid. Ang kanyang mga yabag ay hindi na puno ng pagmamadali o takot, kundi ng isang malamig at matatag na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, hindi na galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na awa para sa isang taong nabulag ng sarili niyang kapalaluan. Magbihis ka, ma. May pupuntahan tayo. Ang boses ni Anton ay mahinahon, ngunit may awtoridad na hindi na kayang baliin ng anumang manipulasyon ni Doña Carmen. Saan mo ako dadalhin, Anton? Hindi mo ba nakikita? May sakit ako. Iniwan na tayo ng lahat. Ang kapatid mo ay hindi na lumalabas ng kanyang kwarto mula nang itapon siya ng mga salsedo. Bakit pa natin kailangang lumabas? Ang boses ng matanda ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Dadalhin kita sa katotohanan, ma. Sa katotohanang matagal mo nang tinatago. Sa ilalim ng iyong mga kasinungalingan, sagot ni Anton habang inaalalayan ang kanyang ina na tumayo. Ang bawat hawak niya sa braso ng ina ay tila isang pagpapaalala na ang panahon ng pagtatago ay tapos na. Matapos ang isang mahabang biyahe, huminto ang kanilang sasakyan sa tapat ng isang bagong renovate na gusali sa gitna ng sentro ng komersyo. Ang bawat salamin ng gusali ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at ang karatula sa itaas ay may nakasulat na gintong mga titik, Maya sa Atelier. Ang bawat disenyo sa loob na kitang-kita mula sa labas ay nagpapakita ng isang sining na hindi lamang galing sa kamay, kundi galing sa isang pusong dumaan sa apoy. Anong gagawin natin dito? Isang hamak na mananahi lang siya, Anton. Bakit mo ako dinala sa shop ng babaeng yon? Ang asik ni Doña Carmen, sinusubukang ibalik ang kanyang dating katarayan, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Huwag mong tawaging hamak ang taong nagligtas sa atin, Maria. Manood ka lang, ang sabi ni Anton habang pinagmamasdan nila mula sa loob ng sasakyan ang mga kaganapan sa loob ng shop. Doon ay nakita ni Doña Carmen si Maya. Hindi na ito ang babaeng nakayuko at laging umiiyak sa kusina ng kanilang mansyon. Ang Maya na nasa loob ng shop ay isang reyna sa sarili niyang kaharian. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit na tila lalong nagpatingkad sa kanyang natural na ganda at kagalang-galang na tindig. Nakita ni Doña Carmen kung paano lumapit kay Maya ang isang kilalang senadora at isang tanyag na aktres na tila ba ang bawat mungkahi ni Maya ay isang mahalagang utos na dapat sundin. Nakita ni Doña Carmen ang bawat tawa ni Maya, isang tawang hindi pilit, isang tawang malaya at puno ng kapayapaan. Ang bawat haplos ni Maya sa tela ay tila isang pagdiriwang ng kanyang tagumpay. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita ni Doña Carmen ang respeto ng mga tao sa paligid nito, isang respetong hindi kailanman nakuha ng matanda sa pamamagitan ng takot at pera. Siya ba ang sinasabi mong basura? Siya ba ang sinasabi mong walang mararating nang wala tayo? Tingnan mo siya ngayon. Siya ay mas masaya, mas matagumpay, at mas marangal kaysa sa ating dalawa. Habang tayo ay nabubuhay sa pait at kahihiyan, siya ay bumuo ng isang mundo kung saan ang kanyang halaga ay hindi na nasusukat sa kung ano ang sinasabi mo, kundi sa kung ano ang tunay niyang pagkatao. Ang bawat salita ni Anton ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa puso ni Doña Carmen. Dahan-dahang napayuko si Doña Carmen. Ang bawat sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Maya sa loob ng shop ay tila nagpapasakit sa kanyang mga mata. Sa bawat kislap ng tagumpay ni Maya, naramdaman ni Doña Carmen ang dilim ng sarili niyang pagkatalo. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang kanyang yaman, ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan, ay tila mga mumunting alikabok lamang kumpara sa ningning ng babaeng minsan niyang tinapak-tapakan. Gusto mo bang pumasok, ma? Gusto mo bang humingi ng tawad sa kanya habang nakikita mo kung gaano siya naging masaya mula nang mawala tayo sa buhay niya?
Hamon ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng hamon at pait. Hindi, hindi ko kaya. Pabalik na tayo, Anton. Ayaw ko na rito. Ang tanging nasabi ni Doña Carmen bago siya tuluyang humikbi. Ang bawat patak ng kanyang luha ay hindi na luhang ginagamit para mang-api, kundi mga luhang puno ng matinding pagsisisi at pagkaunawa na huli na ang lahat. Habang papaalis ang kanilang sasakyan, tumingin muli si Anton sa shop ni Maya. Nakita niyang lumingon si Maya sa direksyon ng kalsada, tila naramdaman ng kanyang presensya, ngunit agad din itong bumalik sa pakikipag-usap sa kanyang mga kliyente nang may ngiti sa mga labi. Sa sandaling iyon, alam ni Anton na ang Maya na minahal niya noon ay tuluyan nang wala at ang Maya na nasa harap niya ngayon ay isang babaeng hinding-hindi na muling magpapaapi sa sinuman. Naiwang nakatitig si Doña Carmen sa kanyang mga nanginginig na palad. Ang bawat ginto at hiyas na suot niya ay tila naging mga kadenang lalong bumibigat. Sa gitna ng kanyang pighati, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan. Sapat na ba ang makita ang tagumpay ng kanyang biktima para matunaw ang yelo sa kanyang puso? O sadyang, ang pinakamabigat na karma ay hindi ang mawalan ng yaman, kundi ang makitang masaya ang taong sinira mo sa paraang hinding-hindi mo na muling maabot. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng silid sa ospital ay tila nagpapabigat sa bawat hininga ni Doña Carmen. Ang dambuhalang bintana ay nagpapakita ng unti-unting paglubog ng araw na nag-iiwan ng mahahabang anino sa paligid ng kanyang kama. Wala rito ang karangyaan ng kanyang mansyon. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng bawat patak ng swero na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga ugat na tila ba bawat segundo ay isang paalala ng kanyang kahinaan. Ang kanyang mukha na dati ay laging nakataas ang noo, ngayon ay nakalubog na sa malalambot na unan maputla at tila unti-unti nang nauubos ang lakas. Narinig ni Doña Carmen ang marahang pagbukas ng pinto. Ang bawat yabag ng taong pumapasok ay banayad. Tila ba ayaw nitong gambalain ang katahimikan ng silid? Akala niya ay si Anton o ang kanyang mga kumare na matagal na siyang iniwasan, ngunit nang dahan-dahang dumilat ang kanyang mga mata, isang pamilyar na anyo ang bumungad sa kanya. Isang babaeng nakasuot ng simpleng puting blusa, may bitbit na isang lalagyan ng pagkain at may mga matang puno ng kapayapaan na hindi niya nakita noon. Maya ang boses ni Doña Carmen ay tila isang mahinang kalasing ng basag na kristal, halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Maya sa gilid ng kama. Walang galit sa kanyang mga kilos, walang bakas ng paghihiganti sa kanyang mukha. Maingat niyang ipinatong ang dala niyang bag sa ibabaw ng maliit na mesa. Binuksan niya ang lalagyan at ang mainit na usok mula sa loob ay nagdala ng pamilyar na bango sa buong silid. Ang bango ng bagong luto, na lugaw na may luya at toasted garlic. Nabalitaan ko ang nangyari. Naalala ko na ito ang paborito ninyong kainin tuwing sumasama ang inyong pakiramdam noon sa bahay, wika ni Maya, sa isang tonong mahinahon. Tila ba ang lahat ng pait ng nakaraan ay dahan-dahan ng tinatangay ng hangin. Dahan-dahang naupo si Maya sa silya sa tabi ng kama. Kumuha siya ng kaunting lugaw at maingat itong hinipan bago iniharap sa kanyang dating biyenan. Ang bawat galaw niya ay tila isang pagdiriwang ng pagkalinga na matagal na niyang ibinigay nang walang kapalit. Ngunit sa pagkakataong ito, ginagawa niya ito hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa pagpili niyang maging malaya mula sa galit. Bakit ka narito, Maya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, pagkatapos ng lahat ng panlalait ko sa pamilya mo, bakit ikaw pa ang nandito? Ang mga luha ni Doña Carmen ay dahan-dahang dumaloy mula sa kanyang mga mata, bumabagtas sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang kanyang mga kamay ay pilit na gumalaw para hawakan ng kumot, tila ba nahihiya siya sa sarili niyang presensya sa harap ng babaeng sinira niya. Narito ako dahil tao ako, Doña Carmen.
At dahil natutunan ko na ang galit ay isang mabigat na maleta na nakakapagod bitbitin habang naglalakad sa sarili kong landas. Hindi ako narito bilang manugang ninyo o bilang isang taong hihingi ng pabor. Narito ako dahil gusto kong tapusin ang lahat ng pait sa paraang alam kong tama paliwanag ni Maya habang pinapakain ng matanda. Ang bawat subo ni Doña Carmen ay tila may kasamang lunok ng sarili niyang kapalaluan. Ang lasa ng lugaw ay tila humahapdi sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng pagsisisi. Naalala niya ang bawat pagkakataon na itinapon niya ang pagkaing niluluto ni Maya, ang bawat oras na pinaluhod niya ito sa sahig para maglinis, at ang bawat araw na itinuring niya itong isang estranghero sa sarili nitong tahanan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Ang salitang anak ay lumabas mula sa mga labi ni Doña Carmen sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon at ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi na tila ba isang matagal na nakakulong na damdamin ang biglang bumaha. Napahinto si Maya. Ang salitang anak ay tila isang matalim na aspil na tumusok sa kanyang puso na nagpabalik ng lahat ng sakit at pangungulila. Ngunit sa halip na tumulo ang luha ng pait, isang matamis at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng matanda, isang hawak na puno ng init na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Matagal na kitang pinatawad, ma. Pinatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na babalik ako sa kung ano ang dati. Tapos na ang yugto na yon ng buhay ko, ang bawat salita ni Maya ay tila isang huling tahi sa isang mahabang kasuotan ng kanilang ugnayan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin si Anton na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa hamba ng pinto at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha habang pinagmamasdan ng eksenang matagal na niyang pinapangarap ang kanyang ina at ang babaeng mahal niya na nag-uusap ng walang sigawan. Ngunit ang kagalakang nararamdaman niya ay may kasamang matinding takot nang marinig ang huling sinabi ni Maya. Inayos ni Maya ang kumot ni Doña Carmen at tumayo na para umalis. Ang bawat kilos niya ay puno ng dignidad, isang babaeng buo na muli ang pagkatao. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang gabi ay tuluyan ng bumalot sa lungsod, ngunit ang bawat ilaw sa labas ay tila nagbibigay ng bagong direksyon. Magpahinga na kayo, ma. Tapos na ang gabi ng pait. Bukas ay bagong araw na para sa ating lahat, ang huling habilin ni Maya bago siya dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Nang magtagpo ang mga mata ni Maya at Anton, sa pintuan tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat tibok ng puso ni Anton ay tila isang pagsusumamo habang ang mga mata ni Maya ay nanatiling kalmado, ngunit may malinaw na hangganan. Ang bawat sandali ng katahimikan sa pagitan nila ay tila isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa kanilang nakaraan at sa kani-kanilang kinabukasan. Hahayaan na lang ba ni Anton na tuluyang lumabas si Maya sa pintuang iyon nang walang kasiguraduhan kung magtatagpo pa ang kanilang mga landas? O ang pagpapatawad ni Maya sa kanyang ina ay isang maliit na bitak sa pader na maaari niyang gamitin para muling makuha ang tiwala ng babaeng kailanman ay hindi niya dapat hinayaang mawala. Ang bawat kislap ng bagong sasakyan na nakaparada sa garahe ng mga merkado ay tila isang malupit na paalala ng bawat patak ng luha ni Maya. Ang makinis na pintura nito at ang amoy ng bagong balat na upuan ay hindi simbolo ng tagumpay para kay Anton, kundi isang monumento ng kanyang sariling kaduwagan. Sa loob ng ilang buwan ang sasakyang ito ang naging dahilan ng pagkakawatak-watak ng kanyang pamilya. Hinawakan ni Anton ang malamig na susi sa kanyang palad at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pananagutan na kailangan niyang harapin upang mabigyang katarungan ang babaeng kanyang sinaktan.
Hindi nagtagal ang tunog ng makina, ay dahan-dahang humina hanggang sa tuluyan itong tumigil sa tapat ng isang kilalang car dealer. Walang pag-aalinlangan na ibinenta ni Anton ang sasakyan sa halagang mas mababa kaysa sa orihinal nitong presyo dahil ang tanging hangad niya ay maibalik ang bawat sentimong ninakaw mula sa pangarap ni Maya. Ang bawat pirma niya sa dokumento ay tila pagpunit sa mga kadenang nagtali sa kanya sa maling prinsipyo ng kanyang ina. Matapos ang transaksyon naglakad si Anton patungo sa isang pundasyon na tumutulong sa mga may karamdaman sa puso. Ang bawat hakbang niya sa semento ay puno ng kapakumbabaan. Inilaan niya ang malaking bahagi ng perang nakuha sa isang donasyon sa ilalim ng pangalan ng ama ni Maya. Alam niyang hindi nito maibabalik ang buhay ng matanda, ngunit ito ang tanging paraan na alam niya upang linisin ang dungis na iniwan ng kanyang pamilya sa alaala ng isang mabuting ama. Nagsimulang dumilim ang langit at ang bawat ulap ay tila nagbabadya ng isang malakas na pagbuhos ng ulan. Sa tapat ng shop ni Maya nakatayo si Anton sa ilalim ng malalaking patak ng tubig na nagsimulang bumagsak mula sa kalangitan. Ang bawat dampi ng malamig na ulan sa kanyang balat ay tila isang paglilinis sa kanyang makasalanang budhi. Hindi siya humiling ng silong. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang barong, tila ba tinatanggap ang bawat hagupit ng kalikasan bilang parusa. Sa loob ng shop natanaw ni Maya ang bulto ng isang lalaki na nakatayo sa labas. Ang bawat pag-ikot ng kanyang makinang panahi ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso na pilit niyang pinatitigas. Nang makilala niya si Anton, napatigil siya sa kanyang ginagawa. Ang lalaking dati ay laging maayos at kagalang-galang ay naroon ngayon basang-basa na kayuko at tila pasanin ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang pinto. Ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng hangin ay pumasok sa loob ng kanyang mainit na atelier. Anton, anong ginagawa mo rito? Magkakasakit ka sa ginagawa mo, ang wika ni Maya sa isang boses na may halong pag-aalala ngunit nananatiling may distansya. Tumingin si Anton sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mapula, hindi lamang dahil sa ulan, kundi dahil sa tindi ng emosyong matagal na niyang kinikimkim. Inabot niya ang isang sobre na protektado ng plastik upang hindi mabasa. Maya, hindi ako naparito para magmakaawa na bumalik ka. Alam kong hindi sapat ang kahit anong salita para burahin ang sakit na naidulot ko. Narito ako para ibalik ang sayo. Ang perang nasa loob ng tseke na yan ay ang halaga ng sasakyan ni Bianca. At ang kalahati nito ay naibigay ko na sa Heart Foundation sa ilalim ng pangalan ng tatay mo. Gusto ko lang na malaman mo na ang dangal ng pamilya mo ay kailanman hindi ko nahahayaang tapakan muli. Ang bawat salita ni Anton ay tila galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa nanginginig, ngunit matatag. Napahawak si Maya sa pinto. Ang bawat salitang binitawan ni Anton ay tila mga hibla ng sinulid na dahan-dahang nagtatagpi sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ng asawa, isang katapatang matagal niyang hinanap noong sila ay magkasama pa. Ngunit ang bawat patak ng ulan sa mukha ni Anton ay nagpapaalala rin sa kanya ng mga gabing siya ang mag-isang lumalaban sa unos. Hindi mo kailangang gawin ito, Anton. Tapos na ang lahat, pabulong na sagot ni Maya habang ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo sa tindi ng pigil na emosyon. Kailangan ko itong gawin para sa sarili ko, Maya. Para kapag tumingin ako sa salamin, hindi na isang duwag ang makikita ko. Patawad sa lahat. Hindi ko na kailangan ang sagot mo ngayon. Gusto ko lang na maging panatag ka na ang lahat ng pinaghirapan mo ay nasa mabuting kamay, na ang huling pahayag ni Anton bago siya dahan-dahang tumalikod. Pinanood ni Maya ang paglayo ni Anton sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat yabag nito sa tubig ay lumilikha ng maliliit na talsik na tila mga alaala ng kanilang nakaraan na unti-unti nang hinuhugasan ng panahon. Hawak niya ang sobre sa kanyang dibdib, ramdam ang init ng tseke sa loob nito
na tila isang simbolo ng katarungang matagal na niyang hiningi sa langit. Sa sandaling iyon, ang shop, na dati ay puno ng tunog ng makina, ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang hindi na puno ng pait, kundi ng isang katanungang bumabalot sa kanyang diwa. Sapat na ba ang pagsasakripisyo ni Anton upang muling buksan ang pintuan ng kanyang puso? O ang ulan na humuhugas sa kanilang nakaraan ay siya ring ulan na tuluyang magbubura sa kanilang mga landas patungo sa isa't isa? Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang humahaplos sa mga telang nakasalansan sa loob ng atelier ni Maya na tila ba bawat hibla ng sutla ay binibigyan ng bagong pag-asa. Ang amoy ng kape at bagong tabas na tela ay naging hudyat ng simula ng isa na namang produktibong araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng makina ang naririnig sa loob. May isang pares ng mga kamay na dati ay puro luho lamang ang alam ngayon ay maingat na nag-aayos ng mga sinulid at naglilinis ng mga pinagtabasan. Ate Maya, tapos ko na pong i-separate ang mga buttons by color. Ano pa po ang pwede kong gawin? Ang tinig ni Bianca ay mahinahon, wala na ang talas at yabang na dati ay laging kalakip ng kanyang boses. Nakasuot siya ng simpleng cotton na damit, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng mapanghamak na tingin. Salamat, Bianca. Pwede mo nang ihanda ang mga fitting room. Darating ang mga kliyente natin mamayang 10:00, sagot ni Maya, nang hindi pinuputol ang kanyang konsentrasyon sa ginugupit na tela. Ang bawat sulyap ni Maya sa kanyang dating ipokritong biyenan at bayaw ay tila isang pagmamasid sa isang himala. Sino ang mag-aakalang ang babaeng dati ay nagpapaiyak sa kanya sa kusina, ay siya na ngayong tumutulong sa kanya upang itayo ang kanyang pangarap. Ang bawat pagkakamali ni Bianca sa kanyang sariling kasal ay naging isang masakit ngunit epektibong guro. Sa pagtatrabaho niya sa ilalim ni Maya, dahan-dahan niyang natututunan ang tunay na kahulugan ng pagsisikap at ang tamis ng perang pinaghirapan. Nang sumapit ang tanghalian, isang pamilyar na amoy ang dahan-dahang namuo sa hangin. Ang pintuan ng shop ay marahang bumukas at pumasok si Doña Carmen na may dalang mga basket ng pagkain. Ang bawat hakbang ng matanda ay hindi na naghahanap ng atensyon, kundi puno ng isang tahimik na kapakumbabaan. Inilapag niya ang mga lalagyan sa maliit na mesa sa likod ng shop. Nagluto ako ng adobo at nagdala rin ako ng sariwang prutas. Alam kong pagod kayo sa dami ng orders, wika ni Doña Carmen, sa isang boses na dati ay laging nag-uutos. Ngunit ngayon ay tila ba nagmamakaawang tanggapin ang kanyang munting alay. Salamat, Ma. Tamang-tama po, ang dating ninyo gutom na rin kami, ang sagot ni Maya ay may kasamang ngiti na hindi napilit. Naupo silang lahat sa paligid ng maliit na mesa. Ang bawat pagpasa ng plato at ang bawat pag-abot ng baso ay puno ng respeto na dati ay sadyang ipinagkait sa loob ng mansyon ng mga merkado. Wala na ang mga matatalim na salitang may halong insulto. Ang bawat subo ng pagkain ay tila isang pakikipagkasundo sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Si Anton, nakakarating lang mula sa kanyang trabaho, ay tahimik na nagmamasid sa kanyang pamilya. Ang kanyang puso ay tila pinupuno ng isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman, isang tunay na pamilya na hindi nabubuhay sa takot, kundi sa pagkakapantay-pantay. Pagkatapos ng pagkain, lumapit si Anton kay Maya, habang ang matanda at si Bianca ay abala sa pagliligpit. Ang bawat pintig ng puso ni Anton ay tila isang panalangin na sana ay dumating na ang oras ng kanilang muling pagsisimula. Maya, can we talk? Pabulong na tanong ni Anton habang nakatingin sa mga mata ng asawa. Lumabas sila sa munting beranda ng shop kung saan ang hangin ng hapon ay banayad na umiihip, nagdadala ng amoy ng ulan mula sa malayo. Huminga ng malalim si Anton, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa rehas, tila ba naghahanap ng lakas. Nakikita mo ba silang dalawa, Maya, si Mama at si Bianca?
Nagbago na talaga sila. At ako, araw-araw kong sinusubukang maging lalaking karapat-dapat para sa'yo. Hindi ko nahahayaang may mangyaring masama sa atin muli. Maya, please. Can we try again? Can we start over as a real family? Ang bawat salita ni Anton ay tila isang pagsusumamo na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Tumingin si Maya sa kalangitan kung saan ang mga ulap ay unti-unting nagiging kulay ube at ginto. Ang bawat alaala ng kanyang pait ay tila mga aninong unti-unti nang naglalaho, ngunit ang mga sugat sa kanyang puso ay may mga bakas pa rin na hindi kayang burahin ng isang gabi lang. Anton, nakikita ko ang pagbabago ninyo at masaya ako para sa inyo, lalo na para kay Mama at Bianca. Pero ang pagpapatawad ay iba sa pagbabalik sa dati. Ang Maya na kilala mo noon, ang Maya na laging nakadepende sa iyo, ay wala na. Ang Maya na nasa harap mo ngayon ay isang babaeng natutong mahalin ang sarili niya ng sapat para hindi na muling maligaw. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang malinaw na hangganan na kailangang irespeto. So wala na ba talagang pag-asa? Ang boses ni Anton ay gumaralgal, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang pait ng posibleng pagkawala. Hindi ko sinabing walang pag-asa, Anton, pero kailangan ko pa ng oras. Kailangan nating dalawa ng oras para patunayan na ang pundasyong itatayo natin sa susunod ay hindi nagawa sa utang na loob o takot, kundi sa tunay na respeto at kalayaan. Huwag tayong magmadali. Hayaan nating ang panahon ang dahan-dahang magtahi muli sa atin, paliwanag ni Maya, habang dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Anton. Ang bawat dampi ng balat ni Maya sa kanya ay tila isang kuryenteng nagbigay ng bagong buhay kay Anton. Hindi ito ang sagot na inaasahan niya, ngunit ito ang sagot na kailangan niya, isang pagkakataon na hindi batay sa awa, kundi sa katotohanan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang bawat ilaw sa loob ng shop ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanilang kani-kaniyang landas. Isang tanong ang nananatiling nakasabit sa hangin, tila isang sinulid na naghihintay na muling maikabit sa karayom. Sapat na ba ang paghihintay ni Anton para muling makuha ang buong tiwala ni Maya, o ang kalayaang natagpuan ni Maya ay sadyang mas matamis kaysa sa anumang pangakong muling pagsasama? Ang sikat ng araw ay tila isang masayang pagbati na bumabalot sa bagong gusali kung saan nakatirik ang pinalaking atelier ni Maya. Ang bawat salaming bintana ay kumikinang sumasalamin sa tagumpay ng isang babaeng minsan ay itinapon ngunit natutong bumuo ng sarili niyang katedral mula sa mga guhong iniwan sa kanya. Sa loob, ang amoy ng mamahaling pabango ng mga kliyente ay humahalo sa amoy ng mga bagong dating na tela mula sa ibang bansa. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaang ito, ang tunay na ganda ay matatagpuan sa katahimikan at pagkakaisa ng mga taong nasa loob nito. Ate Maya, lahat ng orders para sa fashion show sa susunod na buwan ay nakaschedule na para sa huling fitting. Na-double check ko na rin ang bawat tahi, wala ni isang hibla ang wala sa lugar, ang wika ni Bianca habang maingat na inilalagay ang isang gown sa mannequin. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at ang kanyang mga kilos ay puno ng disiplina. Ang Bianca na dati ay humihingi lamang ng luho ay siya na ngayong kanang kamay ni Maya sa pagpapatakbo ng negosyo. Salamat, Bianca. Malaki ang tiwala ko sa iyo, ang sagot ni Maya habang inaayos ang kanyang sariling ayos sa harap ng salamin. Sa isang sulok ng shop, nakaupo si Doña Carmen sa isang komportableng sopa. Hindi na siya ang reynang nag-uutos ng may pait, kundi isang lola na masayang pinapanood ang kanyang mga anak. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsaa at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na frame ng larawan sa dingding, ang larawan ni Maya at ng kanyang yumaong ama. Bawat hapon ang matanda ay naroon, hindi para manghimasok, kundi para magsilbing suporta at gabay sa mga empleyado ni Maya na tinitingala siya ngayon
dahil sa kanyang mga payo tungkol sa buhay at katatagan. Maya may bisita ka sa labas. Kanina pa siya naghihintay, pero sabi niya, ayaw niyang madisturb ang fitting mo, ang mahinahong. Sabi ni Doña Carmen na may kasamang makahulugang ngiti. Lumabas si Maya sa reception area. Doon nakita niya si Anton na nakatayo malapit sa malaking bintana. Nakasuot ito ng maayos na polo, hawak ang isang maliit na bouquet ng mga paborito niyang bulaklak. Hindi lumapit si Anton ng marahas. Nanatili siyang nakatayo sa isang distansya na nagpapakita ng respeto sa espasyo ni Maya. Ang bawat pintig ng puso ni Anton ay tila isang marahang katok sa pintuan ng puso ni Maya na matagal na niyang binabantayan. Hi Maya! Congratulations sa bagong collection mo. Nabalitaan ko na sold out na agad. Ang lahat ang wika ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na dumaan sa proseso ng pagpapakumbaba. Salamat Anton. Salamat din sa pagpunta, ang sagot ni Maya habang dahan-dahang lumalapit. Naglakad sila patungo sa maliit na garden sa gilid ng atelier. Ang hangin ay sariwa, nagdadala ng amoy ng mga bagong bukadkad na rosas. Naupo sila sa isang bench na gawa sa puting bakal. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng pait o tensyon, kundi ng isang uri ng pag-unawa na tanging panahon lamang ang nakakapagbigay. Maya mag-iisang taon na mula nang mangako ako na maghihintay ako. At sa loob ng panahong iyon nakita ko kung paano mo binuo ang sarili mo nang wala ako. Proud na proud ako sa iyo. Pero higit sa lahat natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa pagmamay-ari o pagkontrol. Tungkol pala ito sa pagiging proud sa tagumpay ng isa't isa at sa pagiging sandigan sa oras ng kahinaan. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang mahinhin na tahi na nagtatagpi sa huling bahagi ng kanilang kwento. Tumingin si Maya sa kanyang asawa. Nakita niya ang mga linya sa mukha nito na nagpapakita ng mga puyat at pagod sa pag-aayos ng kanilang pamilya. Nakita niya ang isang lalaking hindi na natatakot na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Anton, noong umalis ako sa bahay ninyo, akala ko ay hinding-hindi ko na makikita ang araw na ito. Akala ko ay habang buhay na akong magiging biktima ng nakaraan natin. Pero dahil sa lahat ng nangyari, natagpuan ko ang tunay na Maya. At ang Maya na yon ay handa nang magbukas ng bagong kabanata. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang awit ng paglaya. Kinuha ni Anton ang kamay ni Maya at dahan-dahan itong hinalikan. Hindi ito ang halik ng pag-angkin, kundi ang halik ng isang pangako na hinding-hindi na muling mauulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Maya Mercado, asawa ko, maaari ko bang hilingin na simulan natin ang lahat bilang magkapantay, hindi bilang head of the family o bilang martir na asawa, kundi bilang dalawang taong nagmamahalan at nagrerespeto sa pangarap ng isa't isa? Pabulong na tanong ni Anton habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Isang nangiting hindi lamang para kay Anton, kundi para sa sarili niya. Hinawakan niya ang pisngi ng asawa. Ramdam ang init ng balat nito na tila isang simbolo ng buhay na muling nabuhay mula sa abo. Oo, Anton. Simulan natin ang lahat sa tamang paraan. Bilang magkapantay. Bilang isang pamilyang marunong makinig sa boses ng bawat isa, ang sagot ni Maya bago niya isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Anton. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at purpura sa kalangitan, ang atelier ay binalot ng isang mainit na liwanag. Sa loob narinig ang tawanan ni na Doña Carmen at Bianca, isang tunay na tunog ng kaligayahan na matagal nang nawala sa kanilang tahanan. Ang bawat sinulid ng kanilang buhay na dati ay buhol-buhol at puno ng pait ngayon ay maayos nang naitahi sa isang dambuhalang obra ng pagpapatawad at pagmamahal. Ang huling sulyap ni Maya sa kanyang atelier bago pumasok sa loob kasama si Anton
ay tila isang pasasalamat sa tadhana. Ang bawat sugat ay naging peklat, at ang bawat peklat ay naging bahagi ng kanyang sining. Sa gitna ng kapayapaan, isang katanungan ang nananatiling gabay para sa lahat. Paano nga ba naghihilom ang isang pamilya kung hindi sa pamamagitan ng pag-amin sa mga pagkakamali at sa pagpili na magmahal muli ng may kalayaan? Lumipas ang mga taon na tila mga hibla ng makukulay na sinulid na maingat na naitahi sa isang dambuhalang obra ng buhay. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging mga peklat na hindi na nagdudulot ng sakit kundi nagsisilbing mga medalya ng katatagan at tagumpay. Sa gitna ng isang malawak na hardin na puno ng mga namumukadkad na sampagwita at rosas, isang masayang pagtitipon ang nagaganap. Ang amoy ng inihaw na pagkain at ang halimuyak ng kalikasan ay humahalo sa himig ng marahang pag-ihip ng hangin sa mga dahon na lumilikha ng isang atmosfera ng tunay na kaganapan. Nakatayo si Maya sa beranda, pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Ang kanyang anyo ay puno ng kagalang-galang na tindig. Ang kanyang mga mata ay wala na ang anino ng pait, kundi nagniningning sa katarungang kanyang natagpuan sa sarili niyang mga kamay. Sa kanyang tabi, naroon ang isang maliit na rebulto ng kanyang ama na pinalilibutan ng mga sariwang bulaklak. Sa bawat tagumpay ng kanyang atelier, alam ni Maya na ang kanyang tatay ay nakangiti mula sa kabilang buhay payapa dahil ang kanyang anak ay hindi na muling magpapaapi sa sinuman. Lumapit si Doña Carmen kay Maya, hindi na suot ang mga dambuhalang hiyas na dati ay tila baluti ng kanyang kapalaluan. Nakasuot siya ng isang simpleng damit na tinahi mismo ni Maya. Ang matanda ay may hawak na isang baso ng katas ng prutas at ang kanyang mukha ay maaliwalas, bakas ang isang uri ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Maya, isang haplos na wala ng halong manipulasyon kundi puno ng tunay na pagkilala. Maya anak, tingnan mo sila. Sino ang mag-aakalang ang ganitong kaligayahan ay posible pa pala pagkatapos ng lahat ng bagyong pinagdaanan natin? Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Kahit na binigyan ka namin ng lahat ng dahilan para tumalikod ang wika ni Doña Carmen sa isang boses na puno ng emosyon. Tumingin si Maya sa direksyon ni na Anton at Bianca na abala sa paglalaro sa damuhan kasama ang mga empleyado ng shop na itinuturing na rin nilang pamilya. Ang bawat tawa ni Bianca ay malaya at ang bawat kilos ni Anton ay puno ng suporta. Lahat tayo ay dumaan sa apoy, Ma. Pero ang mahalaga ay kung paano tayo lumabas mula roon. Pinatawad ko na ang lahat dahil mas mahal ko ang katahimikan ng puso ko kaysa sa bigat ng galit. Ang kailangan lang natin ay ang matutong rumespeto sa hangganan ng bawat isa. Ang sagot ni Maya habang nakangiti sa kanyang biyenan. Lumapit si Anton at dahan-dahang ginakap si Maya mula sa likuran. Ang init ng kanyang katawan ay tila isang kuta na nagbibigay ng proteksyon at seguridad. Hindi na siya ang lalaking laging nakatingin sa saya ng kanyang ina. Siya na ang haligi na marunong tumayo para sa katotohanan. Hinalikan niya ang buhok ni Maya, isang halik na may dalang pangako ng habambuhay na katapatan. Handa na ang hapunan, mahal ko. Ang pamilyang binuo mo sa pamamagitan ng pagpapatawad at tapang ay naghihintay sa iyo, ang pabulong na wika ni Anton na may kasamang malambing na kislap sa mga mata. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at ng mga bituing tila mga diamanteng nakakalat sa kalangitan, naupo silang lahat sa isang mahabang mesa. Wala ng seating arrangement na batay sa kapangyarihan. Bawat isa ay pantay-pantay, bawat boses ay pinakikinggan at bawat damdamin ay pinahahalagahan. Ang bawat subo ng pagkain ay tila isang sakramento ng muling pagkabuo. Doon natanto ni Maya ang pinakamahalagang aral ng kanyang paglalakbay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsuko ng sariling halaga sa ngalan ng tungkulin, kundi ang pagbuo sa sarili upang magkaroon ng kakayahang magmahal ng mas malalim at mas totoo. Ang utang na loob
ay hindi dapat maging kadena, kundi isang inspirasyon para sa kabutihan. At ang isang pamilya ay hindi sinusukat sa yaman o sa pangalan, kundi sa kung gaano kalakas ang kanilang kakayahang bumangon mula sa pagkakamali at magsimulang muli ng may respeto. Habang ang bawat ilaw sa kanilang tahanan ay dahan-dahang namamatay, para sa gabi, ang init ng kanilang pagmamahalan ay nananatiling nagniningas. Ang kwento ng Pamilya Mercado ay hindi lamang kwento ng drama at pait, kundi isang katedral ng pag-asa na itinayo mula sa bawat tahi ng pagpapatawad. Sa bawat panaginip ni Maya, wala na ang dilim ng nakaraan dahil ang kanyang hinaharap ay kasing linaw na ng sikat ng umagang laging dumarating pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Ang katarungan ay nakamit, ang kapayapaan ay nananahan, at ang pag-ibig ay tuluyan ng naging malaya.